Ama namin Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, banal, mabagal sa pagkagalit at masagana sa awa, subalit hindi nagpapalagpas ng kasalanan, sapagkat ikaw ay matuwid at ikaw ay naghihiganti hanggang sa ikatlo, hanggang sa ikaapat na salinlahi nang hindi nagmamahal sa iyo. Subalit nagpapakita ka ng habag sa lahat ng umiibig sa iyo at tumutupad sa iyong mga kautusan. Ikaw na aming maawain, subalit kakilakilabot na Ama, tulungan mo po kami ngayong umaga. Linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming isip. Ang aming buong pagkatao ay hugasan mo ng tubig ng iyong salita. Alang-alang sa buhay ni Kristo na iyong inialay para sa aming kaligtasan, sa kanyang dugo na nagpapawalang sala, nag-iingat at nagpapadalisay, nag-iingat hanggang wakas. Hindi po sa amin, O Diyos, nakapurihan, ni hindi po sa aming mga magagawa. Kung hindi nakikiusap kami sa iyo, sa iyong banal na Espiritong mabiyaya, tulungan mo po kaming makarating ngayong umaga sa katotohanan ng iyong mga kalooban sa aming buhay. Nang sa ganon ay makita namin sa iyo ang aming kapahingahan at ang kasiyahan sa iyong kanang kamay magpakailanman. Patnubayan mo kami dito sa lupa na kagaya ng kasama ka namin sa langit at matupad ang iyong kalooban sa lahat ng aming buhay sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Papasok tayo sa huling bahagi ng sulat sa mga Hebreo. At tumutukoy na tayo sa aplikasyon ng sulat. Ito ay dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay patungkol sa ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa ating harap. Kung maaalala ninyo mga kapatid sa ating mga naunang exhortation sa bawat pangangaral, dalawa palagi ang bahagi ng exhortation. Lagi itong nag-uumpisa na kapag ka ipinangaral sa atin si Kristo at ang kadakilaan ni Kristo sa kanyang pagiging anak ng Diyos, sa kanyang pagkasaserdote, sa kanyang pagdadala sa atin ng bagong tipan, ay lagi tayong tinatawag na lumakad sa personal na kabanalan. At pangalawa, lagi tayong tinatawag ng Diyos sa isang mabuting pakikisama sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Personal na kabanalan at ang ating pakikisama sa iglesia. Yan ay palaging bahagi ng ating mga exhortation. Magbibigay ako ng ilang halimbawa sa chapter 3 verse 12 hanggang 13. Ay pakinggan natin ito. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. At yan ay tumutukoy sa personal na kabanalan. At ito yung pangalawa, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Sa kaparehas na format, mababasa natin sa chapter 10, verse 22 hanggang 25. Una, ang panawagan sa personal na kabanalan. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso
sa lubos na pananampalataya na ang ating puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At yung pangalawang bahagi patungkol sa panawagan sa pakikisama sa iglesia. Ituloy natin. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangagudyok sa pag-ibig at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ganon din naman mga kapatid, sa huling bahagi ng sulat sa mga Hebreo, mahahati din ito sa dalawa. Yung chapter 12 ay tumutukoy sa panawagan sa personal na pagpapatuloy na ang bawat Kristiyano ay mamuhay sa pananampalataya, tumakbong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa kanya ng Diyos. At pangalawa, sa chapter 13, ay tumutukoy na isang panawagan upang tayo ay mamalagi sa pag-ibig sa mga kapatid. Ang ating patutungkulan ngayong umaga ay ang buong chapter 12 at ito ay patungkol sa personal na pagpapatuloy. Babasa tayo. Hebrews chapter 12. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dilidilihin ninyo yung nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manlulupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito ay parusa, kayo ay nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang nararanasan ng lahat kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon, tila man di hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay. Huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami.
Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil. Sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos at tunog ng pakakak at tinig ng mga salita na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag man lang sa kanila salitain pa ang anumang salita, sapagkat hindi matiis ang iniuutos kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin. At totoong kakilakilabot ang napanood. Ano pat sinabi ni Moses, ako'y totoong nasindak at nanginginig. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na natatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsalita ng lalong mabuti kaysa sa dugo ni Abel. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pa yayanigin ko, hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. At itong salita, minsan pang, ay pinakahuhuluganan ang pag-alis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang pangangaral ngayong umaga ay patungkol sa unang bahagi, ang personal na pagpapatuloy ng Kristiyano. Walang ibang dahilan kung bakit ipinahayag sa atin ang kahigitan ni Kristo at ang kahigitan ng pananampalatayang Kristiyano. Walang iba maliban na mga Kristiyano ay magkaroon ng pagnanasa na magpatuloy. Ang biyaya ng Diyos ay pinahahayag sa atin hindi upang hindi tayo magpatuloy. Kung hindi ibinigay sa atin ang biyaya upang sa ganoon magkaroon tayo ng pag-asa na sa kabila ng marami nating kahinaan at hindi pagkaalam sa mga kalooban ng Diyos, ay mananatili na meron tayong pag-asa na makakarating tayo sa dulo dahil sa Panginoon nating tagapagligtas sa Jesucristo. Sinabi sa chapter 12 verse 1, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Noong 490 BC, merong isang digmaan na nangyari sa marathon. At kung iisipin mo, doon sa lugar na yon, kinopya, yung sports na tinatawag na marathon.
Ito ay nangyari sa pagitan ng mga Griego at sa mga Persian. Merong isang mensahero na nagngangalang Pheidippides na tumakbo siya mula sa labanan, hindi dahil sa natakot siya. Tumakbo siya sapagkat nanalo sila at kailangang ibalita yung kanilang pagkapanalo mula sa marathon hanggang sa Athens. Kailangan niyang ipahayag ang magandang balita ng kanilang tagumpay. At ito ay tinatayang mahigit 40 kilometers ang kanyang tinakbo. Walang pahinga. Sa ilalim ng init at pagod, sapagkat trabaho niya na ibalita ang nangyari sa labanan. Sa kabila ng kanyang matinding hirap, pinilit niya makapagpatuloy sapagkat dala niya ang mahalagang balitang magbibigay ng pag-asa at tapang sa kanyang mga kababayan. Ayon sa tradisyon, mga sinuunang tao, pagkasabi niya ng salita na nanalo tayo, siya ay bumagsak at namatay dahil sa labis na pagod. Makikita natin dito ang tatlong bagay. Nakapupulutan din natin ng aral patungkol sa ating pananampalataya. Una, ang pagkakaroon ng determinasyon. Si Pheidippides ay hindi tumigil kahit sa sobrang pagod niya at hirap at sa layo, sapagkat ang layunin niya ay higit sa kanyang sarili. Ikalawang disiplina. Ang kanyang katawan at ang kanyang isipan ay sanay sa malalayong pagtakbo sapagkat trabaho niyang maging mensahero. Sa panahon na wala pang messenger at wala pang text messages, at ang balita ay kailangan makarating sa kanilang bayan. Ikatlo, ang direksyon. Hindi siya basta tumakbo ng walang patutunguhan. Malinaw ang kanyang destinasyon, ang siyudad ng Athens, kung saan dapat makarating upang maihatid ang mensahe. Madalas inihahalin tulad ang buhay Kristiyano sa isang takbuhan. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsitamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nakikipagsapalaran. Sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anong paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin na itakwil. Sa parehong paraan, mga kapatid, tinatawag tayong mga Kristiyano na takbuhin ang takbuhing inilagay ng Diyos sa harapan natin. Hindi ito para sa ating pansariling kapurihan, kundi upang dalhin ang pinakamahalagang balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos na ang kasalanan ay tinalo na ni Kristo sa krus at ang ating pagpapatuloy at pakikipaglaban sa kasalanan at ang kasiyahan ng magtiis para kay Kristo ay ebidensya ng kapangyarihan ng ebanghelyo. At kung paano sa kwento may tumakbo ng may determinasyon, disiplina at direksyon, ay gayon din tayo tinatawagan na magpatuloy hanggang sa wakas na nakatuon ang ating mata kay Kristo na siyang gumawa at magpapasakdal ng ating pananampalataya. Subalit kailangan nating
intindihin ang ilang bagay. Una, ano-ano ang pagkakasalang tinutukoy sa sulat na ito na nagiging dahilan upang hindi makapagpatuloy ang mga Kristiyano? Ano-ano ang mga kasalanang nagmimistulang pasan ng Kristiyano na pumipigil sa Kanya at nagpapabagsak sa Kanya? Babalikan lamang natin yung mga pagkakasalang itinuwid dito sa sulat na ito. Mag-umpisa tayo sa una, ang mapagmatigas na puso, sa hindi pagtitiwala sa Panginoon at ayaw kumilala sa mga daan ng Diyos, kung kaya't ang tao ay humihiwalay sa Panginoong Hesukristo. Yan ay isang mabigat na pasanin ng Kristiyano, ang kawalan ng pananampalataya. Chapter 3, verse 7 hanggang 12 ng Hebrews. Naway ipaalala sa atin ng banal na Espiritu. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ang matigas na puso ay isa sa mga kasalanan na dapat alising walang liwag ng mga Kristiyano upang siya'y makatakbo sa takbuhing inilagay sa kanya ng Diyos. Pangalawa, ang katamaran ng mga Kristiyano ay dapat din isang tabi. Ang katamaran ng mga Kristiyano na ayaw magpatuloy tungo sa kasakdalan. Nag-uumpisa ito sa pagiging mapurol sa pakikinig. Chapter 5, verse 11, tungkol sa Kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhas ay nagsipagpurol kayo sa pakikinig. Ang ugali ng mga Kristiyano na makikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi magbibigay ng atensyon sa salitang kanilang napapakinggan. Ang kanilang pagiging makalimutin sa mga kalooban ng Diyos. Ang hindi nila pagsasagawa ng kanilang napapakinggan ay isa ring hadlang sa kanilang pagtakbo bilang Kristiyano. Ang ating sariling pagiging masuwayin ay nagiging pabigat sa atin sa takbuhin ito. At kung iisipin mo, tayo rin ang gumagawa ng sarili nating mga kabigatan. Ang mga konsekwensya ng ating pagrebelde sa Diyos ay nagiging pasanin natin sa ating pagtakbo sa pananampalataya. Ituloy natin sa chapter 6, verse 11 hanggang 12. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo'y magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Ngayon, pangatlo, at ito'y sa palagay kong pinakamabigat sa lahat, ang pagyurak sa Panginoong Hesukristo. Ang hindi pagpapahalaga sa Panginoong Hesukristo. Ang pagtingin sa mga banal na bagay tulad ng dugo ni Kristo na parang hindi banal. Ang pag-aalipusta sa espiritu ng biyaya ay isang mabigat na pasanin. Isipin mo, paano ka makakatakbo sa takbuhin ito na ang iyong mata ay ititingin mo kay Kristo kung wala namang halaga sa iyo si Kristo. Kahit anong pangangaral patungkol sa kanyang kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay, ay hindi yan magbabago sa iyo sapagkat hindi yan una sa lahat nagbago ng iyong isip at nagbago ng iyong puso.
Kaya sinasabi sa chapter 10, verse 26 hanggang 29, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Binanggit natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, sapagkat sinabi sa atin upang makatakbo tayo sa takbuhin ito, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at mga pagkakasalang pumipigil sa atin. Kailangang iwaksi ng Kristiyano ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, ang kanyang pagpapawalang halaga sa salita ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kailangang itakwil ng Kristiyano sa kanyang buhay ang katamaran niya sa mga bagay na magpapalago sa kanyang espiritual na buhay. Ang kawalan niya ng pananalangin, ang kawalan niya ng debosyon sa Diyos, ang kawalan niya ng pakikisama sa mga matutuwid na fellowship, sa kawalan niya ng pagsisikap na lumaban sa dating buhay. Ngayon, ano tinutukoy na takbuhing inilagay sa atin? Kung ikukumpara natin itong chapter 12 verse 1 sa chapter 10 verse 35 hanggang 38, basahin natin sa chapter 10 verse 35 hanggang 38. Huwag nga ninyong itakwil ang pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon siya ay pumaparito ay darating at hindi magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Now, ikumpara natin yung binasa natin sa chapter 12 verse 1 na nagsasabing takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhin. Takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhin. At ikumpara natin sa binasa natin sa chapter 10 na nagsasabi, kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, malalaman natin sa pangunawa at sa ating puso, ayon sa mga talatang ito, na ang takbuhing inilagay sa atin ay ang ating pamumuhay sa pananampalataya. At ano ang pamumuhay sa pananampalataya? Ito ay pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay hindi na tayo ang nabubuhay sa atin. Si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kahit kailan, hindi niloob ng Diyos na pagka sinabing namuhay tayo sa pananampalataya ay tayo ang nagpapatakbo ng ating buhay. At ginagamit lamang natin ang Diyos upang matupad ang ating gusto. Hindi ganun ang pamumuhay sa pananampalataya. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay galing sa pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Na ibig sabihin, nauunawaan natin nung tayo ay nabautismo, ang ating nabautismuhan ng dating buhay ay inilibing ng kasama ni Kristo. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayon pa may hindi na ako ang nabubuhay. Si Jesucristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko ngayon sa laman na ibinubuhay ko sa pananampalataya. Ang pamumuhay sa pananampalataya
ay hindi nangangahulugan na ikaw ang nasusunod sa iyong buhay, kung hindi si Kristo ang nabubuhay at hindi na ikaw. Diyan tayo tinawag ng Diyos. At yan ay nangangailangan ng pagtitiis upang maganap ang kalooban ng Diyos. Naway dumating tayo sa pagkaunawa sa mga bagay na ito, na hindi lang kahirapan ang pinagtitiisan sa lupa. Ang pinagtitiisan natin sa lupang ito ay kung paano matutupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Habang tinatanggal ng banal na Espiritu yung sarili nating isip at sarili nating damdamin at sarili nating plano at pinapalitan ng mga layunin ni Kristo sa ating buhay. Yan ang pagtitiis ng Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay hindi sprint. Hindi ito pabilisan. Ito ay marathon. Ang hamon sa atin na hindi puro simula. May mga Kristiyano na magaling lang sa simula. Mabilis lang tumanggap ng obligasyon pero hindi niya kayang tapusin at walang determinasyon na tumapos. Hindi ganyan ang buhay Kristiyano. Dahil natural lamang na ang pagsunod kay Kristo ay mahirap. Kung kaya't ito ay isang mahabang takbuhin at punong-puno ng panganib upang huwag tayong magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala at katalinuhan at kalakasan. Hindi ito basta pagalingan, sapagkat maraming mga tao na hanggat nagsasalita, magaling lang magsalita, pero hindi iaapak ang paa sa mahihirap na bagay. Maraming magsasabing si Jesucristo ang kanyang Panginoon, subalit hindi niya lalabanan yung isang Panginoon niya sa sarili niya at yung kanyang sarili na siyang Panginoon. Ang mga Diyos-Diyosan sa puso na hindi natin bibitawan kay Kristo. Titignan natin ang tatlong aspeto ng takbuhin ng Kristiyano na binanggit na natin kanina. Ang tatlong aspeto ng takbuhin ng Kristiyano, ang determinasyon, ang disiplina, at direksyon. Kagaya ng mga palaro at pakikipaglaban, hindi ka magtatagumpay maliban na ikaw ay umayon sa panuntunan ng mga palaro. Ang pagpapatuloy sa pananampalataya ay nangangailangan ng determinasyon. Ang pagpapatuloy sa pananampalataya ay nangangailangan ng disiplina. Maraming tao na magagaling pero mahina sapagkat walang disiplina. At kailangan ng pagpapatuloy sa pananampalataya ng maliwanag na direksyon ng ating pagpapatuloy. Umpisahan natin sa determinasyon. Chapter 12, verse 2, basahin natin hanggang verse 3. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos, sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manlulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Parte ng ating pagiging tao ang pagiging mahina. Kung ikukumpara natin sa ating kapwa-tao, maaring mas malakas tayo sa ating kapwa. Pero kung ang pag-uusapan natin na ang mga makadiyos na pamantayan, ang pamantayan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, kung ikukumpara sa Diyos, tayo ay palaging mahina. Ang ipinangako sa atin sa banal na kasulatan ay pagpapanibago ng lakas.
Dumarating ang panahon ng kahinaan bilang Kristiyano. Subalit saan kumukuha ng determinasyon ng Kristiyanong magpatuloy? Sinasabi ng talata na si Jesucristo ang ating determinasyon. Walang Kristiyano na makakarating sa dulo na ang kanyang dahilan para tumakbo ay ang kanyang sarili, ang kanyang sariling pakinabang, ang kanyang sariling kapurihan. Mabilis na mabilis ma-discourage ang Kristiyano na nakatingin lang sa sarili at nakatingin sa pakinabang. Sapagkat ang tinitignan nating halimbawa sa pananampalataya ay hindi nakinabang sa lupang ito, kung hindi siya ay pinagpala ng Diyos matapos niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Sinasabing ito ay determinasyon ng bawat Kristiyano sapagkat maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan na kung didili-dilihin natin si Kristo, didili-dilihin natin ang kanyang sakripisyo, at kung ating pagbubulay-bulayan kung paano siyang nagtagumpay at kung paano siyang itinaas ng Diyos pagkatapos ng kanyang pagpapakumbaba, sinasabi ng banal na kasulatan ay hindi tayo mapanghihinaan ng loob. Kung naiintindihan lang natin bilang mga Kristiyano kung ano ang mga pinagdadaldal sa atin dito, kung bakit higit si Kristo. Halimbawa sa chapter 4 verse 14 hanggang 16, ipapaalala sa atin ang mga talatang ito na tayo ay mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos. Ay ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Gayunpaman, marami pa ring Kristiyano na hindi nagtitiwala sa lakas ni Kristo. Marami pa ring Kristiyanong hindi madalanginin. Marami pa ring Kristiyano na ayaw niyang tanggapin na sinasabi ng Diyos, yung hinihingi mo sa akin, hindi yan ang kailangan mo. Ito ang kailangan mo. Sapagkat ang ibibigay ko sa iyo, yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Sapagkat bawat pangangailangan ng Kristiyano ay matutugunan ng awa at biyaya ng Diyos. O di naman kaya humihingi tayo ng hindi natin kailangan sapagkat hindi natin naiintindihan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa pangalan ni Kristo, ang ibinibigay sa atin ay awa, ang ibinibigay sa atin ang biyaya upang itong talinong meron tayo rito at lakas na meron tayo rito ay may pasakop natin sa kalooban ng Diyos at magawa natin yung pinaka-perfectong dapat gawain sa bawat sitwasyon. Subalit hindi mananangan ang Kristiyano kay Kristo. Sasabihin niya ang panalangin ay walang silbi. At yabay binanggit natin kanina na napakalaking parusa ang ibibigay ng Diyos sa sino mang nagpapawalang halaga kay Kristo. Hindi ibig sabihin na hindi natin mabago ang kalooban ng Diyos ay hindi na matapat ang Diyos. Dapat tayo ang magbago sapagkat hindi magbabago ang Diyos. At gayon paman si Kristo ay manatiling matapat noon, ngayon at magpakailanman na pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala o bukal ng pagpapala. Sa Kanya tayo lumalapit. Chapter 6 verse 18 hanggang 20. Chapter 6 verse 18 hanggang 20, sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magsinungaling, ay magkakaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong mga nagsisitakas na sumakanlong upang kumapit sa pag-asang nakalagay sa ating unahan, na ating inaring angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag
na pumasok sa loob ng tabing. Sa makatuwid, pumasok sa langit upang ingatan tayo dito sa lupa, kagaya ng angkla na nakalubog sa tubig upang ang mga barko sa taas ay hindi gumalaw. Gayon din naman si Jesucristo na angkla natin sa langit upang dito sa lupa hindi tayo malayo sa kalooban ng Diyos. Doon pumasok dahil sa atin si Jesus na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Chapter 7 verse 22 hanggang 25. Gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Katotohanan sila'y marami sa bilang naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat si Kristo, sapagkat namamalagi si Kristo magpakailanman, ay may pagkasaserdote na hindi mapapalitan. Dahil dito si Kristo ay makapagliligtas na lubos sa lahat na nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasa ay laging nabubuhay si Kristo para mamagitan sa atin. Kaya nga, ang determinasyon sa takbuhin ito ay hindi nanggagaling sa pansariling determinasyon ng Kristiyano. Kung hindi ang ating pananampalataya ay nakasalig kay Kristo. Sinabi ni Apostol Pedro, chapter 1 verse 21 ng 1 Peter, sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Naiintindihan ba natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo? Ano pang pinakamalupit na bagay ang katatakutan ng Kristiyano? Kahit ang kamatayan ay ginapinan ni Kristo, maliban na lamang na kung ang buhay natin ay para lang talaga sa daigdig na to at hindi natin bibitawan ng sanlibutan. At pagdududahan ng salita ng Panginoon, masakit mawalan sa sanlibutan ito, kaya nga't sinasabing takbuhin natin ng may pagtitiis ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay nakapattern sa buhay ni Kristo. Yun ang ibig sabihin na tayo ay mga Kristiyano at walang aliping higit sa Kanyang Panginoon. Na ang ating buhay ay tinutulungan ng banal na Espiritu na sumunod sa pattern ng buhay ni Kristo. Sa 1 Peter pa rin, chapter 2 verse 20 hanggang 21, anong kapurihan nga? Kung kayo'y nagkasala at kayo'y tinampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsipagsunod sa mga hakbang niya. Iniisip natin na mas deserving tayo ng maayos na buhay kaysa kay Kristo. Kung kaya't nahihirapan tayong magtiis sa sanlibutan ito. Kaya sinasabi doon, isipin nyo siya na tumanggap ng paglapastangan mula sa mga makasalanan. Anong gagawin sa akin ng tao? Kung iisipin ko, hindi pa nga ako nakapagtiis na kagaya ng pagtitiis ng aking Panginoon. At hindi ako deserving sa anumang kaalawan sa buhay sapagkat ang aking Panginoon, ni unan wala siya. Salamat sa Diyos, meron akong 2 unan. At hindi ako magrereklamo. Ni bahay, wala ang aking Panginoon. Bakit ako mag-aalala sa lupang ito? Nabuhay ang aking Panginoon, mabubuhay din ako. At ang kanyang buhay ay pattern para sa ating lahat.
Sapagkat kung siya'y nagtiis, at ako'y magtitiis kagaya niya, kung hindi siya pinabayaan ng Diyos, hindi rin ako pababayaan ng Diyos. At kung siya'y namatay at mamatay din akong kagaya niya, ngunit siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ako din ay muling mabubuhay. At hindi na ako uli mamamatay sa oras na mamatay ako. Sa muling pagkabuhay ng mga patay ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na tiniis kong wag maranasan ngayon ay pagkakaloob sa akin ng Diyos sa bagong buhay. O, madaling sabihin ang mga bagay na yan. Pero makikita mo ang katotohanan yan sa buhay mo kapag ka ikaw ay tumatakbo na sa takbuhin na ilinagay sa iyo ng Diyos. Kaya't sinasabing, takbuhin nating may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa atin sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi nakapattern sa relihiyon, hindi nakapattern sa tradisyon. Ito ay nakapattern mismo sa buhay at sa salita at sa mga halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid kung gano'n ang ating pananampalataya ay may kalubusan sa Kanya. Siya na nagsimula sa atin ng mabuting bagay ay tatapusin ito hanggang sa pagdating ni Kristo. Hindi natin basta tinitignan ang pananampalataya na may pagsisimula lamang na walang katapusan. Nakita na natin ang katapusan ng ating pananampalataya. Kanino? Kay Kristo. Nang siya'y sumunod hanggang sa kamatayan, siya'y tinaas ng Diyos at binigyan siya ng pangalan higit sa lahat ng mga pangalan. Sa Roma 8:28, Romans 8:28 hanggang 29, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. Tandaan natin ang takbuhin inilagay sa atin, hindi natin to pinili. So kung ayaw mong takbuhin ang takbuhin ng Diyos, choice mo yan. Pero para sa akin, at nalaman ko mga pangakong ito, mas gugustuhin ko pa ang Diyos ang humubog ng aking buhay. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sa lahat ng tinawag ng Diyos alinsunod sa Kanyang nasa, lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip sa kanilang ikabubuti. Sa panawagan lamang ng Diyos, sa takbuhing inilagay ng Diyos, masasabi kong tunay na walang tsansa. Lahat ito ay plinano ng Diyos at nagmumula sa Kanyang kabutihan ng Kanyang puso. Sapagkat yaong nang una pa'y Kanyang nakilala, ay itinalaga naman niyang maging katulad ng larawan ng Kanyang anak upang siya ay maging panganay sa marami magkakapatid. Yan ang determinasyon. Yan ang determinasyon ang takbuhin ng Kristiyano. Mga kapatid, maaaring nag-iisip ang marami sa atin ng encouragement na kagaya ng pep talk para magkaroon tayo ng determinasyon na magpatuloy sa pananampalataya. Wala. Sapagkat ang paghihirap na inyong dinadanas kung yan ay galing sa Diyos, yan din na magbubuo sa inyo ng pagtsatsaga. At ang inyong mga pagtsatsaga, yan din ang bubuo sa inyo ng karanasan kay Kristo. At ang bawat karanasan na galing kay Kristo, yan ang bubuo sa inyo ng pag-asa. At ang ating pag-asa ay hindi napapahiya. Sapagkat ibinuhos ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung kaya't ang banal na Espiritu na rin ang siyang gagawa sa inyo ng determinasyon. Ang sa akin lang ay sinasabi ko ay ito, inibig tayo ng Diyos. Bago palalangin ang sanlibutan ito, hinirang na tayo ng Diyos sa Kanyang pag-ibig. At nang namatay si Kristo, dinala niya ang ating mga kasalanan. Nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nung ako'y makasalanan pa, inisip na ako ng Diyos. Ngayon pa kaya na ako'y nasa Diyos na,
Ay hindi ba niya ako iingatan hanggang katapusan? Kung ang Diyos ay mabuti sa mga makasalanan, bakit hindi siya lalong magiging mabuti sa kanila na naging mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Pero huwag nating kakalimutan ang pangalawang aspeto ng takbuhin ito, na ang takbuhin ng Kristiyano ay may disiplina. Kailangan ng disiplina sa takbuhin ng Kristiyano. Verse 4 hanggang verse 5. Chapter 12, verse 4 hanggang 5. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubuhang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. At inyong nilimot ang iniaral na pinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong iwalang bahala ang parusa ng Panginoon. O manlupay-pay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Pinanghihinaan ng loob ang mga Kristiyano sa na sinulatan dito. Sapagkat sila'y pinagtitiis ng Diyos ng maraming pagtitiis. Sila'y pinarurusahan ng Diyos. Sila'y dinidisiplina ng Diyos at sinabi sa kanila, nililimot nyo na ang mga parusa ng Diyos, hindi pa nga kayo nakikipaglaban hanggang sa dugo. Hindi pa nga sukdulan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kinayayamutan na natin ang pagtuturo. Wala ka pa nga paglilingkod sa Diyos, ayaw mo nang magpaturo, ayaw mo nang magpadisiplina. At sinasabi sa kanila ng Panginoon, hindi pa sukdulan ang ating pagtitiis alang-alang kay Kristo. Huwag nating paglumuan ang pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Ito ay direct quotation mula sa Proverbs chapter 3 verse 11 hanggang 13. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Dapat nating tignan sa disiplina. Una, ang disiplina ay patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Verse 6 hanggang verse 9. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Takbuhin ninyong may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa atin. Bago mo mapagtiisan ang pag-uusig ng sanlibutan, tuturuan ka muna ng Diyos na magtiis sa kanyang parusa, sa kanyang pagtutuwid, sa kanyang pagsasanay. Inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Maaaring may mga ama na hindi nagpaparusa. Pero makikita mo doon na sumasalamin yon sa kawalan ng disiplina ng ama. Sapagkat tama lamang na didisiplinahin ng magulang ang anak. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat. Kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito ay nagkakaroon tayo ng mga ama sa ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalo tayong pasasakop sa ama ng Espiritu, ama ng mga Espiritu at tayo'y mabubuhay? Sa Biblia, napaka-importante ng paghuhubog ng mga bata. Napaka-importante ng pagsasanay. Sinasabi sa chapter 22 verse 6 ng Proverbs, turuan mo ang bata na lumakad sa daan na dapat niyang lakaran, upang kung siya ay tumanda ay hindi niya iiwanan ang matuwid na landas na itinuro sa kanya. Kung totoo sa atin yang mga tao, ay lalong totoo yan sa Diyos natin, sa kanyang pagpapalago sa atin sa pananampalataya. Ito ay biblikal na prinsipyo. Ang disiplina ay bahagi ng pagiging mabuting magulang.
Proverbs 13 verse 24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Gusto mong ipakita ang galit mo sa anak mo, spoil din mo ang anak mo. Aanihin mo yan. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Proverbs 19 verse 18. Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa. Pagdating ng matanda na yan, tsaka mo didisiplinahin. Sinasabi, parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa pa. At huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak. Kailan mo itutuwid ang puno? Natural pag maliit pa. Sapagkat kung ang disiplina ay ilalagay mo pagtanda, inilagak mo ang iyong puso sa kanyang kapahamakan. Proverbs 23 verse 13 hanggang 14. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Ang bata dapat sinasaway. Sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Bakit po may namatay sa palo? Sapagkat yung magulang walang takot sa Diyos. Ang pamamalo ay hindi lang basta pamamalo. Dahil sa galit ka, nakita mo yung salitang saway. Nakita mo yung salitang pag-ibig. Ang umiibig na magulang nagpaparusa ng anak. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Kaya nga mga kapatid, kung ang mga ama sa lupa ay marunong magtuwid sa kanilang mga anak, ano pa kaya ang ama natin sa langit? Hindi ba siya marunong magdisiplina? Lalong higit na tayo'y naging anak niya, hindi sa pamamagitan ng laman at dugo. Tayo'y naging anak niya sa pamamagitan mismo ng espiritu ng kanyang anak na nananahan sa atin. Hindi ba tayo itutuwid ng Diyos? Lalo na't kung minamahal tayo ng Diyos. Kaya huwag nating isipin na mabubuting bagay lang ang tatanggapin natin sa Diyos. Dapat din tayong tumanggap ng pagsaway. Dapat din tayo tumanggap ng pagtutuwid. Dapat din tayong tumanggap ng masasakit na salita mula sa Panginoon upang tayo ay mahubog bilang handa sa lahat ng mabubuting gawa. At diyan mo isipin ang salita ng Panginoon, kung kayo nga bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na nagbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Tumanggap ka ba ng banal na Espiritu mula sa Diyos? Kung tumanggap ka ng banal na Espiritu at alam mo paminsan-minsan hindi ka talaga sumusunod sa kalooban ng banal na Espiritu, upang wag kang mamuhay na namumusong sa banal na Espiritu, hahampasin ka ng Diyos. Didisiplinahin ka ng Diyos. At ang intensyon nito ay para hindi ka umatras, kung hindi parang lalo kang magpatuloy. Hindi kahirapan ang nagpapaatras sa Kristiyano. Kahit walang Espiritu ng Diyos gagawin yan. Kung hindi ang kawalan ng disiplina. Ang disiplina ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang disiplina ng Diyos ay tinatanggap natin na may pagpapasakop. Sapagkat ito ay gumagawa sa ikapakikinabang ng mga Kristiyano. Anong ibig sabihin? Kung alam mong nahihirapan ka dahil sa kasalanang ginagawa mo, huwag mo nang gawin yung kasalanan na nagpapahirap sa'yo. Dahil hindi hihinto ang palo ng Diyos. Hindi ba?
Alam natin yan sa karanasan natin bilang mga anak at minsan bilang mga magulang na kapag ang mga anak natin humingi na ng tawad, naglulubag na ang ating loob. Pero isipin mo kung dinidisiplina ka na ng Diyos at sinasabi ng Diyos, yung ginagawa mo, dapat tinitigil mo na yan. At hindi mo pa rin tinitigil at pinapalo ka pa rin ng Diyos. Mahirap. Kaya't imbis na tumatakbo tayo sa pananampalataya, bagsak tayo, bagsak tayo, bagsak tayo, bagsak tayo, bagsak tayo ang buhay ng Kristiyano, hindi umuusad. Kaya nga mga kapatid, ang disiplina ng Diyos ay tinatanggap na may pagpapakumbaba. Chapter 12 verse 9 hanggang 13. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalo tayo'y pasasakop sa ama ng Espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nila ng ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Tandaan natin dalawa ang sanctification. Una, positional, na ang kabanalan ni Kristo ay ibinilang sa atin. At ngayon ay tayo ay na kay Kristo na dapat tayong lumakad sa banal na pamumuhay. At ano ang isa sa mga kaparaanan ng Diyos upang tayo ay lumakad ng banal? Papaluin ka ng Diyos para maging banal ka. Ang mga tao, makikita mo yan sa Great Tribulation, sulat sa Revelation, na kapag ka sila lalong pinahihirapan ng Diyos, lalong nagre-rebelde, lalong nagagalit sa Diyos. Parang si Paraon, habang nahihirapan, lalong nagmamatigas ang puso. Hindi ganon sa mga anak ng Diyos. Habang nahihirapan ang mga Kristiyano at naiintindihan niya na may itinuturo ang Diyos sa kanya, nagpo-produce yun ng banal na pamumuhay. At doon mo makikita ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Wala kang makikitang pinarurusahan na tumatawa na matindi. Bawat parusa ng Diyos ay nakakalumbay. Masakit sa isip, masakit sa puso, masakit sa katawan, masakit sa lahat. Talagang hindi ka matutuwa kapag ka pinarusahan ka ng Diyos. Pero ang problema, pipilit pa rin ng tao yung gusto niya, kahit alam niya yung ginagawa niya, hindi gusto ng Diyos. Gayon may, pagkatapos, pag nag-submit ka, mamumunga ng bungang mapayapa ng katwiran. Di ba? Sa oras na magpasakop tayo sa proseso ng disiplina ng Diyos sa buhay natin, tiisin mo na alisin sa iyo ng Diyos yung mga bagay na gustong-gusto mo. Hayaan mo ang Panginoon masunod sa iyo kahit mahirap. Tiisin mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa katwiran ng Diyos. Di ba sinasabi, hanapin niyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran? Bakit hindi natin hinahanap ang katwiran ng Diyos? Hindi tayo sanay na naghahanap sa katwiran ng Diyos. At hindi tayo sanay na nagpapasakop sa Diyos at parte yan ng ating pagiging tao sa ating dating buhay na tinatanggal sa atin ng Diyos yun sa pamagitan ng kanyang pagdidisiplina. Tandaan natin, ang Diyos lang ang banal. Paano tayo nagiging banal ayon sa kabanalan ng Diyos? Kapag kapayapa na tayo sa kanyang kalooban. Pagkapayapa na tayo sa kanyang katwiran. O Diyos, yung tama sa'yo, sige, yun din yung tama para sa akin. Yung mali sa'yo, sige, yun din ang mali para sa akin. Wala tayong pagtatalunan. Kung gusto mong gawin ko to, kahit ibababa ko ang pride ko, gagawin ko sapagkat yun ang gusto mo. O Diyos, salamat sa iyong pagtutuwid. Salamat
na ikaw ang mabuting pastol, nagpapanumbalik sa amin mula sa mga landas na hindi mo kalooban, sa mga paglayo namin sa iyo. Pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Alam mo ba, dapat sinanay ka sa palo ng Diyos? Maraming mga Kristiyano tumatakas sa responsibilidad. Pero salamat sa mga pagkakataon na may mga bata na hinabol ng pamalo ng nanay. Anong masasabi mo sa mga bata na pagka gumawa ng kasalanan sa bahay, maglalayas ng isang araw, uuwi sa gabi na? Araw-araw. Dahil ayaw niyang pagsabihan siya. At may mga magulang sa sobrang busy, nakakalimutan nila yung mga kapalpakan ng mga anak nila. Pero kung nakatagpo ka ng magulang na hindi ka tatantanan hanggat hindi ka nagsisisi, na halos ipahiya ka sa mga kaibigan mo para lang magtino ka. Nung bata ka pa, hindi mo maintindihan yun. Pero darating ang panahon kapag mag-isa ka at nakita mo may mga bagay kang mabuti na gusto mong gawin na hindi mo magawa sapagkat nahihirapan ka sa sarili mo, doon mo malalaman, wala pala akong disiplina. Kailangan ko ng disiplina. Dahil gusto ko ng maayos na buhay. Yung kasing simple ng pagsunod sa Diyos, nahihirapan akong sumunod sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ka sanay na sumusunod. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos para masanay tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya itaas ninyo ang kamay na nakababa. Surrender. Sa sports, pag tinawag ka ng foul, pag tinawagan ka ng violation, taas mo kamay mo, huwag kang lumaban sa referee. Kung hindi, technical ka. Sa takbuhing ito, pag nakikita natin na tayo ay nagkakamali na at tayo ay tinatawag ng Diyos sa pagsisisi, taas mo ang kamay mo. At lalo na kung minsan nasubukan mong lumaban sa Diyos at nararamdaman mo na ang kapangyarihan ng Diyos, taas mo kamay mo. Habang nanginginig yung tuhod mo, gumawa ka na ng tama. Ituwid ang mga landas. Baka pilay-pilay ka na, naliligaw ka pa. Salamat na lang, may kapatid tayo itong pilay pero hindi naliligaw. Mahirap yung bali-bali ka na, wala ka pa sa tamang landas. Hindi ka na nagpa-function bilang tao as a whole. Ayaw mo pa rin sa kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos gumaling tayo. Ang salita ng Diyos nagpapagaling yan sa ating kaluluwa. Pero kailangan sa tuwing tayo dinidisiplina ng Diyos, magpakumbaba tayo. Sa kahit anong larangan, kailangan natin ng coach na magpapalakas ng ating sistema at magtuturo sa atin ang kahinaan ng ating kalaban. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin ang Ama natin sa langit. Kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ang ating mga kapatid. Kailangan mo ang matanda mong kapatid. Kailangan mo ang pastor mo. Kailangan mo ang iglesia mo. Kailangan natin ang isa't isa. Anong mapapakinabangan ng Kristiyano sa disiplina ng Diyos? Kabanalan at mapayapang buhay kasi sanay ka na sa katuwiran ng Diyos. Ang hirap mamuhay ng payapa na lagi tayong nakikipaglaban sa kalooban ng Diyos. Para tayo nakikipagpatintero sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Akala mo maiisahan mo ang Panginoon, hindi mo naisip, alam niya ang iniisip mo.
Kaya napakapalad na makatagpo tayo ng kapayapaan sa salita ni Kristo. Ang disiplina ng Diyos sa kanyang mga anak ay ginagawa niya upang makarating sila sa dulo ng takbuhin. Chapter 12, verse 14 hanggang 17. Chapter 12, verse 14 hanggang 17. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ng pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man di makakakita sa Panginoon. Yan ang kaimportantehan ng banal na pamumuhay. Kung walang banal na pamumuhay, walang makakakita sa Panginoon. Kaya nga tayo dinidisiplina para makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagbagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, mga sama ng loob, mga damdamin na nag-aalis ng saya sa pagsunod kay Kristo, mga kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid, mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Siya ang ganda-ganda ng pangako ng Diyos kay Abraham, na ipinasa ng Diyos kay Isaac, na ipinasa ni Isaac kay Esau sana. Kaya lang mas pinili niya yung gutom niya. Mas pinili niya yung panandaliang kaalwan. Hindi niya pinili yung pangako ng Diyos. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninasa niyang magmana ng pagpapala, siya ay itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Pahalagahan natin bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Baka ngayon tatanggi-tanggi ka sa biyaya ng Diyos. Darating ang Panginoon, kahit iyakan mo yan, di mo na yan makukuha. Kaya nga sinasabi, habang naririnig natin ang kanyang tinig, huwag papagmatigasin ang puso. Ngayon, habang sinasabi, ngayon, ang kapayapaan at banal na buhay ay nahuhubog sa disiplina ng Diyos. Importante ito sapagkat kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Ang hindi pagsisikap ng maayos na pakikitungo sa lahat ng tao ay nauuwi sa bagabag at pagtatanim ng mga sama ng loob sa kapwa. Mahirap magmahal. Mahirap gumawa ng mabuti. Mahirap sundin ang salita ni Kristo na pag sinampal ka sa kanan, iharap mo ang kaliwa. Mas mahirap na huwag gumanti sa lahat na nagsasalita sa atin ng masama. At lahat ng dumadaya sa atin at gumagawa ng masama sa atin, sa kabila ng mabuting pinakikiharap natin sa kanila, mahirap sundin ang salita ni Kristo. Nevertheless, kailangan mong takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa atin. Mahirap na pagka kinuha ang Amerikano mo, pati polo mo, ibigay mo. At mahirap tumulong sa mga taong hindi gaganti sa'yo at walang kakayanang gumanti sa'yo. Gayunpaman, ito ang takbuhin inilagay sa atin. Kaya pagsikapan na makitungo ng maayos sa lahat ng tao, alang-alang sa Panginoon. Ang kawalan ng kabanalan, ang hindi pagbibigay ng importansya sa banal na buhay, nauuwihan sa immoralidad. Pag ibinaba natin ang moral standard ng ating pamumuhay bilang Kristiyano, magiging immoral ang mga pamumuhay natin. At magiging lapastangan tayo, kagaya ni Esau. Na yung mga mahalagang bagay, hindi na natin pahalagahan at napupuno ang isip natin ng mga bagay na hindi naman importante. Ang pinag-usapan namin ng mga binata rito kahapon, alam nyo, ang mga tao ngayon matatalino. Lahat ng pwede nilang aralin, kaya nilang aralin. Ang problema, marami silang kaalaman na walang pakinabang.
Hindi na maintindihan ng tao ngayon kung ano yung importante sa hindi importante. Umuubo siya ng mga bagay sa mga bagay na akala niya, na mga oras sa mga bagay na akala niya importante, at iniwawalang kabuluhan niya yung mga bagay na tunay na mahalaga. Kapag ka hindi tayo nagbigay ng importansya sa banal na pamumuhay, nalapastanganin na natin ang mabubuting bagay at kung anong masama yun ang yayakapin natin, at lalong hindi natin papahalagahan ang mga pangako ng Diyos kagaya ni Esau. Huling talata patungkol sa disiplina ng Diyos. Psalms 94 verse 12 hanggang 13. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan, upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa mga araw ng kasakunaan, hanggang sa mahukay ang hukay na ukol sa masama. Ang weird pakinggan, pero alam mo sa totoo lang, eto ang life verse ko. Mapalad ang tao na pinarurusahan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang parusa ng Diyos ay gumagawa ng kapahingahan sa atin. Darating ang panahon ng kasakunaan. Magiging handa ka lang kung natuto ka ng disiplina. Kung ayaw mo magpadisiplina, kung tinatakasan mo ang consequence ng lahat ng mga maling practice, at ayaw mo magpatuwid, darating ang sakuna, hindi ka nakahanda. Nagbibigay ang Diyos ng kapahingahan sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pagpaparusa sa kanyang mga anak. Sa isang banda, ang mga masasamang tao, nagpapatuloy lang sila sa kasamaan nila. Hindi nila alam, hinuhukay na ang nilibingan nila. Anong gusto mo? Ilibing ka ng Diyos o parusahan ka ng Diyos? Maraming Kristiyano na alam mong hindi makakapasok sa kapahingahan. Bakit? Hindi dinisiplina ng Diyos. Kaya nga parte na sa aklat ng Hebreo, magsikap kayong makapasok sa kapahingahan. At ang kaparaanan na bibigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan, mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, O Panginoon. Pangatlong aspeto, ang direksyon ng takbuhin ng Kristiyano. Ang direksyon ng takbuhin ng Kristiyano. Ang takbuhin ng Kristiyano ay may destinasyon. Bawat exhortation ay naglalayong makamit ng anak ng Diyos ang mga pagpapalang inilaan sa Kanya sa piling ng Panginoong Diyos. Ano ang destinasyon ng mga Kristiyano sa kanilang pagpapatuloy? Isa lang ang sagot, sa harap mismo ng Diyos. Basahin natin sa chapter 12, verse 18 hanggang 21. Sa harap mismo ng Diyos, na lalong higit na nakakatakot kaysa sa bundok ng Sinai. Lalong higit na nakakatakot dun sa ipinahayag ng Diyos. Nang ipinahayag ng Diyos ang kanyang kabanalan kay Moises at sa Israel. Chapter 12, verse 18 hanggang 21. Hindi kayo nagsisilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos at sa tunog ng pakakak at tinig ng mga salita na ang nakaririnig ng tinig na ito ay nagsipang manhik na huwag nang sa kanilang salitain ano pa man ang salita. Na huwag nang sa kanila isalitain pa ang anumang salita. Sapagkat hindi matiis ang iniuutos. Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin. At totoong kakilakilabot ang napanood. Ano pa't sinabi ni Moises, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. Sa lumang tipan yun, na nagsalita ang Diyos, umuga ang bundok.
At ibinigay niya ang 10 utos at gumawa siya ng tipan kay Moises at sa Israel. Subalit hindi sa bundok ng Sinai ang ating destinasyon. Chapter 12 verse 22 hanggang 25, datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at ang espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa sa dugo ni Abel. Diyan papunta ang Kristiyano. Sa isang bayan na binuo ng Diyos, kasama ng mga anghel at lahat ng mga matutuwid na tao na pinasakdal ng Diyos. At ito ang bayan na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Chapter 11, verse 13 hanggang 16. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ng pangako, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Yun ang tinatanaw ni Abraham mula sa malayo. Na isang araw ang paghahari ng Diyos ay kanyang ihahayag. Na sa pamagitan ng pananampalataya, kahit ang mga Hudyo ay tatawaging mga anak ng Diyos, maging ang mga Hentil ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sa bagong Jerusalem, na ibababa ng Diyos sa langit, papunta sa lupa, sa isang bagong langit at bagong lupa, yan ang destinasyon ng Kristiyano. Kung maalala ninyo ang pangangaral patungkol sa kapahingahan, iyan ang kapahingahan ng Kristiyano sa isang bagong langit at bagong lupa. Ngayon, marami tayong exhortation ngayon sapagkat ito'y buong aplikasyon. Subalit nawa ang iiwan sa atin ng banal na Espiritu sa ating pagtatapos? Isa lang, pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Huwag nating tanggihan ang salita ng Diyos. Verse 25 hanggang 28. Sapagkat kung paanong ang dugo ni Abel ay nagsasalita sa lupa nang pinatay siya ni Cain, sa lupa yon, sapagkat si Abel ay matuwid, ay lalong higit na nagsasalita ang dugo ni Kristo, na lalong mas mahigit na mabuti si Kristo kaysa kay Abel. At ang dugo ni Kristo ay nasa sanktuaryo sa langit, ay lalong nagpapatotoo sa atin. Verse 25, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagsalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ay patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanya.
Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa totoong ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang tinig ng Panginoon ay minsan nagpayanig sa lupa. Nang nagsalita ang Diyos kay Moises, umuga ang mga bundok. Subalit darating pa ang isang araw na muling magsasalita ang Diyos galing sa langit at mayayanig ang langit at ang lupa at kanyang hahatulan ng sanlibutan. Verse 26 hanggang verse 27, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lang ang lupa, kundi pati ang langit. At itong salita, minsan pang, ay nagpapakahulugan ang pag-alis ng mga bagay na mga nayayanig upang mamalagi ang mga hindi nayayanig. Tumutuko yan sa huling araw sa pagbabalik ng Panginoon. At yan ay kinuha sa Haggai chapter 2 verse 6 hanggang 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang, sandaling panahon na lang, at aking uugain ang langit at ang lupa, at ang dagat at ang tuyong lupa, at aking uugain lahat na bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan ang pag-asa nating mga Kristiyano, isang araw uugain ng Diyos ang lahat ng bagay upang alisin ang mga bagay na nauuga at papalitan niya ng kaharian na hindi nauuga. Anong sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10? Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. At sa talatang 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya't umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Kung bakit tinatanggap natin ang kanyang salita? Sapagkat ang kanyang salita ay salita ng biyaya. Lahat ng gagawin ng Diyos sa atin ay nakadepende sa kanyang pangako sa atin. Kaya umasa tayo sa biyaya ng Diyos upang makapaghandog tayo ng may paggalang. Makapaghandog tayo sa Diyos ng may respeto, may takot, na ang ginagawa natin ay kung anong nakabubuti at nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, sapagkat ang ating Diyos ay nagniningas na apoy. Verse 28 hanggang verse 29, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Huwag nating kakalimutan na ang Diyos natin, kaya siya masagana sa awa at sa biyaya, sapagkat ang Diyos natin ay may kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. Pumatay siya noon, kaya niya pa rin pumatay hanggang sa ngayon. Hawak niya ang buhay natin. Hindi siya manghihina kung ayaw mong maniwala sa Kanya. Gagawin niya pa rin ang gusto niya. Subalit hindi ka makakapasok sa Kanyang kapahingahan. Supposedly, ang biyaya ng Diyos na tinatanggap natin sa Kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Subalit hindi ito magiging kapayapaan sa atin kung tatanggihan natin siya na nagsasalita sa atin. Bilang pangwakas na panawagan, ang ating takbuhin ay hindi isang palarong panlupa lamang, kung hindi isang takbuhin patungo sa kaharian na hindi nagagalaw, hindi nagbabago, hindi matatapos. Lahat ng itatayo natin dito na istruktura ay maaaring paglipasan ng panahon. Subalit ang inaabot natin
ay ang kapahayagan ng paghahari ng Diyos. Tayo ay dapat magkaroon ng determinasyon, disiplina at tamang direksyon sa ating paglakad. Ang ating mga mata ay dapat nakatutok kay Kristo. Yan ang pinanggagalingan ng ating determinasyon. Sa ating panahon, maraming tukso ng masasamang bisyo, materialismo, kalayawan, katamaran na humahadlang sa ating pagsulong sa pananampalataya. Ngunit si Kristo ang ating pag-asa at tagumpay. Huwag tayong manghina. Tanggapin natin ang disiplina ng Diyos. Ang pagsubok at pagtutuwid ng Panginoon na hindi nakalaan upang tayo ay wasakin. Ang mga kahirapan na pinadadanas sa atin ng Diyos ngayon, kung tayo ay mga anak ng Diyos, hindi yan magtatapos sa pagkawasak at pagkasira ng buhay. Kung kaya't huwag nating labanan ang parusa ng Diyos, kundi magpasakop tayo sa Kanya. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi dapat tumatanggi sa disiplina, sapagkat ito ay para sa ating kapakinabangan at namumunga ng matuwid na pamumuhay. Lumakad tayo sa tamang direksyon. Kung ang ating destinasyon ay sa Jerusalem, sa langit, dapat makita ito sa ating pamumuhay dito sa lupa na tayo ngay naglalakbay patungong langit. Ang bawat desisyon natin, bawat pakikisalamuhan natin sa mga tao ay dapat nagpapatunay na tayo'y hinuhubog ng Diyos. Hindi lamang para sa daigdig na to, kung hindi sa panahong darating. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa takbuhin ng pananampalataya, huwag nating kalimutan na ang ating determinasyon at ang ating direksyon at ang ating disiplina ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas. Ang lahat ng ito ay nakaugat sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Siya ang nagtiis ng krus alang-alang sa atin. Siya ang nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos at namamagitan para sa atin. Kung wala ang kanyang sakripisyo, wala tayong takbuhin na maaari nating simulan. At kung wala ang kanyang muling pagkabuhay, wala tayong pag-aasang makakatapos tayo sa takbuhin ito. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran kapag tayo ay nadadapa. Ito rin na nagbibigay sa atin ng lakas at bagong pag-asa upang tayo ay makapagpatuloy. Hindi natin kailangan si Kristo sapagkat mabubuting tao tayo. Sa umpisa pa lang, tayo ay makasalanan. Kaya bakit tayo lalayo kay Kristo? Bakit ka mananangan sa sarili mong salita? E di sana yung salita mo na lang ang nagligtas sa'yo at hindi na sana salita ni Kristo. Kaya magpatuloy tayong may pagtitiis. Hindi para patunayan natin ang ating sarili. Wala tayong kailangan patunayan sa Diyos. Kung hindi patutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat nakakapagpatuloy tayo kahit mahirap. Dahil tayo ay inibig ni Kristo, inihandog niya ang kanyang sarili para sa atin, tayo rin ay dapat magmahalan at maglingkuran sa isa't isa. Kaya't magpatuloy tayo sa takbuhin. May pananampalataya na nakaugat sa Ebanghelyo, may kabanalan na bunga ng biyaya ng Diyos, at may pag-ibig na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. At dito natin nakikita ang ikalawang bahagi ng aplikasyon. Sa sulat ng mga Hebreo, hindi tayo dapat lang magkaroon ng personal na kabanalan. Dapat magpatuloy tayo na ipahayag natin ang pag-ibig na ito sa ating mga kapatiran at yan ang
chapter 13 verse 1, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. At yan ang susunod na pangangaral. Ang chapter 12 ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong magpatuloy ng may pagtitiis at kabanalan. Ang chapter 13 ay magtuturo sa atin paano ito makikita sa ating pakikitungo sa isa't isa sa iglesia. Kaya magpatuloy tayo sa takbuhin. Mga kapatid, may pananampalataya sa Diyos, may kabanalan sa ating pamumuhay at pag-ibig sa ating iglesia. Pagpalain tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Determinasyon na nanggagaling sa Ebanghelyo. Disiplina na nanggagaling sa Ama. Direksyon sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Ama naming Diyos, salamat sa lahat ng iyong pagtuturo sa amin. Salamat po sa iyong pagtutuwid sa amin. Salamat po sa iyong pagsasanay sa aming katawang lupang ito. Sa lahat ng pagtitiis ay natututo kaming pagsumunod sa iyo. Tulungan mo po kami. Punuin mo ang aming puso ng determinasyon sa pagdidili-dili sa sakripisyo at tagumpay ni Kristo. Matamo po namin ang aming direksyon sa pamagitan ng patnubay ng iyong banal na Espiritu. Anumang pangako, anumang pagsaway, anumang pagtutuwid, at anumang commitment ang nabuo sa puso Ipinahayag ng Diyos ang kanyang biyaya. biyaya sa atin. At gaya ng sinasabi sa susunod na kabanata, ang ebidensya ng tunay na pananampalataya ay hindi lang ang kabanalan sa ating personal na pamumuhay, kundi nagpapakita rin ito ng pag-ibig sa kapatid. Tubayan mo kami. At ingatan mo ang aming isip at ang aming puso. Salamat sa lahat. Ang mga nalalayo sa iyong kalooban ay panumbalikin mo. Ang nangangailangan ng bagong lakas sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos ay palakasin mo po, Panginoon. Ang nangangailangan ng lakas para iwaksi ang mga bagay na hindi mo kalooban sa kanilang buhay. Ang nangangailangan ng pagbabago ng isip at puso. O Diyos, Ikaw lang ang may kayang gumawa nito sa iyong pakikipagtipan kay Kristo, na ilalagay mo ang iyong salita sa aming isip at puso. Ngayong umaga, kami anak mo. Dalhin mo po kami hanggang sa dulo. Na huwag namin tatanggihan ang salita ni Kristo. Sapagkat minsan niyanig mo ang lupa sa huling panahon, ng salitawing ito magpapayanig ng lahat at tatapos ng lahat. At ang salitang ito ang hahatol sa amin. Tulungan mo kami na matapos namin mapakinggan ang iyong salita ay aming isagawa ito. At makapagtayo kami ng matibay na buhay sa ibabaw ng matitibay na pundasyon. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa kadakilaan ng iyong biyaya. Ama, mahina po kami. Ikaw lang ang aming kalakasan. Madaya ang puso namin, O Diyos. Subalit Ikaw ang daan at buhay at katotohanan. Mahina ang aming pag-iisip. Subalit Ikaw ang katatagan ng aming puso. Ingatan mo kami dito sa lupa para maging karapat-dapat kami sa iyong muling pagbabalik.
Nawa maihayag na ang iyong kaharian. Ipahayag mo sa lahat, Panginoong Diyos, na ang Ebanghelyong ipinangangaral namin ay totoo. Maghari ka sa aming buhay at maghari ka sa iglesia na parang naghahari ka rin sa langit. Pagpalain mo ang aming pananambahan sa maghapong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.